Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Maraming salamat na muli, Father Joel, sa iyong pagbibigay daan para sa ating segment ng Church Alive. At kagaya na po ng nabanggit ni Father, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating talakayan sa napakahalagang dokumento na ito ng ating simbahan, ang Amoris Laetitia. At syempre, kagaya po last week, aking nabanggit na rin, muli nating makakasama ang isa pang napaka-brilliant at napakahusay pagpapaliwanag sa dokumento na ito, ang nag-iisa, walang iba kundi si Father Dars Cabral ng Baraswain Church Malolos. Magandang araw na muli, Magandang araw muli at salamat muli sa anyaya sa akin dito. Nakatutuwa po at narito uli ako. Father, revealing the face of God through the couple. Through the couple. Alam mo, hindi nawala yan sa isip ko, ha? Napakahalaga nun, ha? At ang maganda po rito, Kuya Bernard, no? Yung revealing the face of God or revealing God through husband and wife, ay doon natin madadama yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sa chapter 4 actually ay love in marriage, no? Love in marriage, no? Na kung sasalitain natin yung pangkaraniwang mga pangungusap ng mga ordinaryong mag-asawa, yung revealing the face of God, ay makikita mo how much they love each other, no? Pakinggan mo yung sinasabi rin sa number 98, no? It is important for Christians to show their love, okay? It is important for Christian, okay, to show their love, no? Pero sa family, sabi niya, their love by the way they treat family members who are less knowledgeable about faith, weak or less sure in their convictions. Ang sinasabi, higit na ipaliwanag mo ito sa inyong mga miyembro ng inyong pamilya na may kakulangan sa kaalaman sa pananampalataya. Sa pananampalataya, no? At yung pagpapaliwanag na ito ay sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng pagmamahal, no? Kaya, Kuya Bernard, ganito yan parang magic yan ganito, no? Halimbawa, merong kumu-question sa iyong pananampalataya, okay? Don't collide with him, okay? Love him. Oh! Yeah, that is revealing God, no? Of Don't get into level collision. Yes, collision. Yes, oo. Hindi kailangan dito ang level head discussion kasi faith ang pinag-uusapan dito. Para sa akin, in order to understand faith, it needs to pass through love. Si Kristo. Napaisip ako dyan, Father, dahil sa sitwasyon ng ating bansa ngayon, maraming collision here and there. Yes. Hindi lang sa loob ng family, kundi maging sa community, maging sa simbahan, maging sa government. Yes. So, makita natin, yun actually ang environment natin ngayon, no? Na kung titingnan natin, ito ang pinakamagandang example niya ngayon, sa social media, kapag nag-post ka ng ganito ng hate, maraming mahe-hate sa'yo. Pag mag-post ka ng hate, tapos lagyan mo ng love, makita mo ibang klaseng reaction. Ibang klaseng reaction. No? Kasi you begin to understand, lalo na ngayon, we are so much preoccupied by social media, na walang level head discussion sa social media Nasa discussion ito ng trivialities, no? Pero papasok mo dito sa kahit trivial yan, pasok mo diyan yung love. Yun ang sinasabi actually ng love in marriage, no? Kahit na meron kayong shadow sa don't talk about conflict. You can discuss about conflict, but do not discuss it doon sa level ng head, no? You need to understand my point, no? Hindi yun ang ibig sabihin ng conflict sa marriage, no? You have to understand my point by the way I love you, yan. Wow. By the way how I treat you. Nakakatuwa lang to isipin ngayon, Father, as you have mentioned about it, ha? Ganun mo dapat tingnan yung pagpapaliwanag with love, di ba? With love, oo. Kasi kung yan talaga, Father, ang magiging paraan na marami sa ating mga magulang o sa buong pamilya, hindi magkakaroon ng maraming broken marriages at broken families? Hindi talaga. Kasi nga, hindi ko maintindihan, Kuya Bernard, ang mag-asawa, they start from love. Exactly. Tapos bakit hindi? At pag ipinanganak ang sanggol, it begins with love. Yes. Pagkatapos, yun ang nakakalimutan. Towards the end, magkakaaway ang pamilya. Yun ang nakakalimutan explanation.
Love. in marriage. Yes. Beautiful. So yun ang nakita kong pastoral reflection dito na we can explain human relationship through Yes. love in marriage. No? Father, dito po sa chapter 6 yata, there's Yes, something about pastoral perspectives Yes. that the document is talking about. Yes, ang mainly ang gusto kong bigyan ng diin dito sa pastoral perspective na ito ay yung ano ba ang mission ng Ng- mag-asawa? Okay? Yes. Mag-asawa, husband and wife, Mhm. may mission yan. Kaya nga, kinakailangan na they should be conscious, they should realize that we are bearers of God, no? Mhm. Of God, of The love good of God. news. Okay? So, iyon ang dapat i-communicate nila sa iba ring husband and wife. Pero, yes, okay. Yes, mission actually yon ng mag-asawa. Napakinggan natin yung number 221. Might we say that the greatest mission of two people in love is to help one another become respectively more a man and more a woman. Okay? Bakit mahalaga yon? Kasi yun din ang gagawin nila sa ibang mag-asawa. No? Kaya, ang aking pagmamahal sa iyo should bring out the best in you. In that person. Yes, oo. So, pagka ibig sabihin, ang first level of mission is, I will yung inspire the best in you. Kapag na-inspire ko ang best in you, you will inspire the best in me. No? That way, we can communicate that best sa ibang mag-asawa. So, makita natin yon na may mission ang asawa sa kanyang asawa. At may mission kayong mag-asawa Para sa sa ibang ibang mag-asawa. Okay? Dapat ganun na i-extend yung mission na yon, no? Pero hindi ho ba yan nasasagot ng marami nating mga organization sa loob ng simbahan, may mga couple organization, Yes, or family organization? Yes, marami organizations actually na kumikilos diyan, ano. At ang isa sa pinakamagandang organization ay yung mga nasa marriage encounter, di ba? Yes, yes. Sa marriage encounter, they equip the husband and wife so that they communicate to other husband and wife, no? At ang the best process is how are you going to evangelize also your children, Yes, okay? yes. So kaya the whole family in the end should be involved in the missionary activity of one family, no? That is bringing Christ. Sabi ko nga sa kahapon ay nag-celebrate yung kaibigan ko mother ng kanyang birthday na siya ay president ng school. Sabi ko sa kanya ay alam mo, hindi lang dahil tayo religious, hindi lang natin mission na to serve others and to give others ourselves, no? The best service is how are we going to give Christ to others, no? I think yun din ang ibig kong sabihin dito sa pastoral perspective ng chapter 6, no? That ang mag-asawa should bring Christ to others. The way they hold Christ in their married life. Yes. Alam mo po, Father, may isa pa ditong I would like you to talk more about this. Itong integrating weakness, accompanying, discerning, etc., etc. Yes, in this chapter, it's a little bit more actually, yan Kuya Bernard, ang pinaka-controversial, no, na chapter dito, no? Kasi unang-una, ito yung parang naging contemporary. Alright. Okay? Kasi pumapasok na ito sa mga problem ng kasalukuyang panahon, no? Ng pamilya na pumapasok na to sa iba-ibang forms, no? Okay. Like nakita mo naman ngayon na iba na ang shape ng family ngayon, di ba? Hindi na husband and wife lang, pero husband and husband, wife and wife. No? So makita natin na iba na siya, no? So kaya makita natin ang punto ng ito ay accompanying, no? Don't judge first, no? Accompany first, no? So let them understand. No? Actually, kahit saan naman, Kuya Bernard, for example, ikaw masyado kang nagbibigay ng problema sa akin, no? So madali akong mag-judge, no? Ito si Kuya Bernard, walang masyadong myopic ang paningin, no? No, I have to. Bakit ka myopic? Maintindihan ko 'yon kung sasamahan mo na kita doon. Dapat ganoon. Oh, 'yun ang sinasabi ng chapter 8. Wow. Samahan mo muna. Huwag ka muna mag-judge. Huwag ka mag-judge. That's no? Pope Francis telling us what to do. Yes. Oh, Lord. Huwag ka munang mag-judge. Kaya nga controversial ito eh. Ibig sabihin, unang-una, bakit hindi siya controversial? Eh, nakita mo nang nagkakasala yung dalawa, kampalhin pa ba yun? Something like that. So, yun ang controversy doon. No? So makita natin dito, ang pinakamahalaga pinakikita rito ay
Tama nga naman, nasa naman si Kristo, bakit hindi ka sumama muna dito, no? Oh, Para bang actually ang image na pumapasok sa akin at siguro ito'y dapat pumapasok whenever we pray the rosary, alright. yung incarnation of the Son of God, no? 'Di ba? Yung bumaba doon mismo sa pinakamadilim na lugar na iyon, pinaka hindi magandang lugar na iyon, pero bumaba doon ang anak ng Diyos, no? Doon siya isinilang, no? So the same thing, a company. Kung madilim yan ang company, kung ang anak mo ay hindi Naliligaw. magandang relasyon, a company first. Huwag mong sabihin na masama ka. Hindi yon. What you saying? Halimbawa, kung nagkaroon ka ng lesbian Yes, o medyo ganitong hindi mo ituturo at sabihin, masusunog ka sa kaluluwa mo sa impyerno. Yes, hindi. Pero kasi yun ang unang mga naririnig. Yes, kasi old school, no? Ngayon sinasabi sa atin ay, no, we have to accompany first, okay? At ang para ituloy natin yung second ay, pag nag-accompany ka, ay tuturuan din naman kitang mag-isip, no? Tuturuan naman kita ng discernment. Tayong dalawa magdi-discern, no? Bakit so kaya hindi mo lang sinamahan at binigyan pa ng pagkakataon lalong mapaligaw. Mapaligaw, oo. Tinuturuan mo, sinasamahan mo para ituro mo yung mas magandang daan. Yes. Actually, yun kung titingnan natin sa kabuuan ng role ng simbahan turuan mo yung nagkakamali, mag-discern. Alright. Okay? Huwag mo i-judge, no? Okay. Na para hindi kayo magkakasundo, no? So, Paano ba sinasabi mo yan? My mind is reading the other side of politics. Oo. Mas tamang turuan natin. Ano po? Samahan. Bakit nagkagaganito ka? Okay? Yes. Yun ang doon ay intindihan. Hindi yung kagad kang makikipag... Parang ang problema kasi natin sa pamilya, pag kami nagkamali, parang nangahamon tayo ng suntukan lagi. Okay? Hindi yun magkakaroon ng solution ka na. Remember, we have to go back to the original discussion natin, di ba? If that is the case, where is the joy of love? Yes, yun ang doon, no? Wala. Pagka puro suntukan na lang mangyayari, wala nang joy of love. Wala nang even human existence becomes horrible. So, makita natin ganun. So, basta ang point ko rito ay, at ang nakabase dito sa Amoris, ay yung you are bringing Christ. No? Alright. You are bringing Christ. You are communicating the love of Christ. No? Yes. It is in your capacity as husband and wife. So, paano ko maintindihan, paano magiging malapit ang aking mga anak sa Panginoon kung hindi ko siya ma-communicate? So, alam mo, nung una ko mabasa po itong Amoris na ito at basahin ko pa lang, siyempre iba yung title, parang ang hirap namang intindihin, ito na naman ang ating simbahan. Yes. Sa kung ano yung mga conciliar documents. Pero as you are explaining it, Father, parang gusto ko pang buksan at basahin ulit ng maraming beses yung nilalaman. At nalaman ko po na ito pala ay naisagawa nyo ng Tagalog at i-transcribe. Natagalog ko na po ito. Actually, kailan po natin makikita naghihintay nga ito ng printing. Kaya po, siguro pagkatapos ng discussion na ito, tatagpo lang ako sa printing press para na sa ganun ay ma-schedule na. I hope to release the issue by sa katunayan, kahit sa Veritas, tinatanong na nila ito. Opo. Siguro by March, no? By Middle March. ng March, siguro ganun. Sa inyong anniversary. Sa aking anniversary, baka maging available na siya. Michelle, thank you very much for reminding Father Richie. Thank you very much, yung mag-asawa. Father, for your final and last statement. Yes, ang gusto kong sabihin ay, ako whenever it is possible, I quote my mom and dad in my homilies. Not because they are great people, no. But because I grew up with parents telling me I was wrong, telling me I need this encouragement, telling me I need improvement in this area, and accompanying me, accepting who I am, and then respecting me also, At doon ko nakita at higit kong malinawan ang bukasyon ko sa pagkapare. Beautiful. Kaya siguro ganoon na lang ang pagmamahal ko sa family ministry. Yes. Dahil naranasan ko mismo ito there is no school for family, There's no school for marriage, except your mom and dad, except your own family. And thank God we have this document about Oo. And I'm sure it will stand na as a beacon, lalong-lalo na ngayong panahon na being challenged ang family. At upang lalo pa nating maunawaan, abangan nyo po sa March. At sasabihin din namin, perhaps dito i-announce din po natin at sa Radio Veritas ang inyong printed book and translation nito in Tagalog. Tagalog po yun. Yes.
Maraming salamat, Father, ha? At, Ay, maraming salamat. I hope this is not the first time that you'll be with us, ha? At maraming salamat din po muli kay Father Joel Victorino sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi nitong Church Alive. Lagi po nating tatandaan ang kahalagahan ng pamilya na no other than Father Patrick Peyton would always remind us that the family that prays together, stays together, and a world at prayer is a world at peace. Maraming salamat. Magbabalik pa rin po ang Family Rosary Crusade. Thank you, Kuya Mark.